conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, 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 oh, this is amazing grace. This is unfailing love. God, you will take my place. God, you will bear my cross. You laid down your life, that I will be set free. Oh, Jesus, I say, all my vida glory. Hallelujah. The amazing grace, the wonderful grace, the very God's voice. Mabuhay ka, mabuhay ang iyong biyaya. Mabuhay ang simbahan sa iyo, mabuhay ang pagsasama. Hallelujah, mga natin. Ang ating Panginoon. Hallelujah. Before the earth's creation, you knew me as I was, and even then you chose me to be yours. I am captivated by your unending love. Lord, my heart surrendered to your grace. Sing. And I give to you what you did, my Lord and Savior. It's better than life, sweeter than wine. It's more than I could ever imagine. Your love, so that I need, so Lord, I receive your loving kindness and grace over me. And Lord, I am your treasure, the apple of your eye. Forever I am precious in your sight.
Santa Claus, Lord God, in Jesus' name. Amen. Amen. Kuro, Kuro, I love you. Okay. Mahalo na talaga. Sino ba kasi yung batang nag-pray last Sunday? May pasok na sana. Pero di rin umubra, no? Walang pa rin pasok. Okay po. Ingat po yung mga nakasinggel. May namatay na naman sa kayo. Nurse po yung nakasama ng anak ko sa Centro Medico. Pauwi na daw yun, umaga. Ano sabay sila umuwi? Kasi nakasinggel. Yeah. Alam niyo yung mga malalaking truck, kayong mga nakasinggel. Ako binata pa ako, makulit na ako sa motor eh. Pinaka-aksidente sa motor yung may tinignan ka lang, nag-preno yung sa harap mo. Babangga ka. Pag na-master mo ngayon, yung hindi mo maiwasan, yung mga kasabay mo, yun po yung maingat ka na, magaling ka na, pero tulad nun, truck na malaki, play mo po yung tanker. Siya mismo yung rumumbo dun sa babae na nakasinggil. Kasi atimahin ninyo, minsan, pag may mga kasabay kami gano'n, napapasigaw siya, kung mas maganda, lagpasan nyo na yung malalaking truck. O kaya, lumayo-layo kayo. Kasi kadalasan sila talaga. Ang nawalan sila ng preno, wala talaga. Kahit na may preno sila eh, sa laki ng dalang nila, biruin mo tanker. Tubig nga lang na isang timba, 2 timba, hirap ka eh. Eh, yung pambuong tanker yung dala niya. Hirap sila mag-preno talaga. Kung bulan pa, pasakay nila. Kakalungkot, batang-bata ko. Okay, balikan natin. Ate Loida, salamat sa iyong presensya. At natutuwa ako kasi mag-po si Ate Loida, yung mga nabasa niyo. Binubuo ko itong message natin ngayon, yung The Good Samaritan. Balikan lang natin ito, alam kong madalas na natin. Yung parang binaybay itong binugbog ay tinatawag na bloody road. Yung daan na bihira ang dumadaan talaga. At kasi madalas tinatambangan sila doon. Kaya natatawa ako, nagbabasa ako ng kwento niya. Tigay doon sa post niya. Kapareho. Pero salamat sa Panginoon. Wala nangyari. Kaya natuwa lang ako. Kaya, gano'n na. Kapalitan natin yung Good Samaritan, mga kapatid. Alam nyo ba, na sobrang, isa ito sa mga talinhaga na pumatok, prodigal son, alibugang anak, pero itong Good Samaritan ito, sa dami ng na-inspired, alam nyo ba, sa dami ng na-inspired, ang daming mga gumawa ng pangalan dahil yan, may mga ospital na ang pangalan ko ay Good Samaritan. May mga eskwelahan na ang pangalan ko ay Good Samaritan. Mga kapatid, pakita ko sa inyo, hindi lang yan. So alam nyo ba, may mga Good Samaritan School, University, College sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, ay may mga nagkalat doon yung school ng Good Samaritan. Hindi lang yun, pati po mga ospital. No? May mga school, may mga hospital, may mga foundation. Napakaraming foundation ng Good Samaritan. Kasi paggawa ng mabuti, pinangalan nila yung kanilang foundation. Hindi lang yan. May mga orphanage din. Nagkalat sa Amerika, Good Samaritan na yung orphanage nila, itinangalan doon. Sample ng mga picture na makikita natin sa internet, ayun Good Samaritan. Bakit nila pinangalan? Na-inspired sila sa kwento ng Panginoon.
kung paano gumawa ng kabutihan, yung mabuting Samaritano. Ano ho? Ayan o, Good Samaritan Hospital, Good Samaritan School, Good Samaritan Home, orphanage po yan, ampunan. Ano ho? So, are you ready mga kapatid? Ready na po ba tayo? Aming Ama, let us pray. Aming Ama, salamat po. Salamat po na isa na naman po katotohanan na ibibigay sa aming inspirasyon at kapalakas ng aming mga pananampalataya kung makapagpatuloy sa buhay sa mundo na ito. Panginoon, napakarami na yan sa aming mga paligid, mga sakuna sa eskwelahan, sa daan, mga kalamigan. Pero salamat po, andito po kami para sambahin ka na patuloy na nagliligtas sa amin, kumakalina sa amin, nagmamahal sa amin, tapat sa amin. Andito kami mga anak mo, hindi kami napapagod na sumumba sa iyo, Panginoon, sapagat kayo po'y mabuting Ama para sa amin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, narito po ang isang tao na kilala bilang the Good Samaritan. Hindi a good Samaritan. The good. Sinuro talaga niya yun dahil sumikat siya. Pag meron tinawag na ang mabuting Samaritano, siya po yun, mga kapatid. No? Siya po'y mula sa Samaria. Pati yan, dinidali natin. Galing po siya ng Samaria, no? At nagpakita siya ng habag sa isang Hudyong binugbog, no? Ninakawan niya, nilubaran, at halos patay na nung iwan. Isang bagay na hindi po ginawa ng mga napadaan din doon sa lugar na yun. Ano ha? From Jerusalem to Jericho. No? Shortcut po yun kasi no? Kapag pupunta po sila ng Samaria. Shortcut po yun. No? Kaso, nung tingnan ko yung from Jerusalem to Jericho, puro pababa mo na bangin, mga burol, at talagang doon na bibrit yung mga tulisan, yung mga mapagsamantalang nananambang para pagsamantalahin yung isang tao, lalo na't may dalang ari-arian, no? Mga nasa kuweba sila, mga gano'n, nagtatago, tapos bigla na lang aabangan ng isang tao at pagsasamantalang gagawa ng masama. No? So, ganun po yun. Lucas 10:25. Ready na po na tayo? Ito ang Word of God natin. At word din ng Panginoon para sa inyo sa buong mundo. Lumapit kay Jesus sa isang tagapagturo ng kautusan. Ano daw itong lumapit kay Jesus? Tagapagturo ng kautusan. Para sumukin siya. So to test Jesus. Nagtanong siya, Guro, ano po bang dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Alam niyo po, mga kapatid, magkaiba ito. Dalawang nagtanong kay Jesus, hindi ito yung ginatang mayaman na nagtanong din ng buhay na walang hanggan. Ito naman, mga kapatid, ay teacher of the law ni Moses. Mga kapatid, diretso tayo, sumagot si Jesus, teacher ka ng kautusan. Ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Sunod lang po kayo, mga kapatid. Sumagot ang lalaki, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip, at mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ito na, nandun ang lundo no? Mahalin mo ang iyong kapwa kagaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, sabi ni Jesus. Tama naman ang sagot mo. Sabi ni Jesus, gawin mo yan, mabubuhay ka. Parang di bagay sabihin sa teacher of the law na sabihin, kung alam mo naman pala gawin mo yan para mabuhay ka. No? Parang napahiya po siya, mga kapatid. Sabi dito, ngunit ayaw mapahiya ng tagapagturo. Kaya tinanong ulit niya si Jesus, sino ba yung kapwa ko na gagawan ko ng mabuti? Sino ba yung kapwa ko na mamahalin ko? Kasi sa Bible, sa English Bible ay neighbor. Pag literal kapitbahay, no, hindi po. Pag kapwa, malawak po yan, mga kapatid. Amen? So, bilang sagot, ayaw ko mapahiya. At sa kwentong ito, lalong napahiya ang mga nakikinig, bilang itong nagtanong.
Bilang sagot, nagkwento si Jesus, may isang taong papunta sa Jericho galing sa Jerusalem. Jerusalem, bahay na, lugar na sinasambahan ng mga Hudyo noon, mga kapatid. Habang naglalakad siya, ayan na po, hinarang siya ng mga tulisan, kinuha nila ang mga dala niya, pati na ang suot niya, binugbog nila siya at iniwang halos sa patay na. Bugbog sarado to. Nagkataong dumaan doon ang isang Pariseo nang nakita po ba? Nakita? Malinaw, may CCTV, nakita. Ano? Nang makita niya ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. So nakita pero nagpatuloy, lumihis. Ano? 32. Napadaan din ang isang Levita. At nakita niya ang tao, pero, again, nakita mo ba? Nakita din yung nakahandusay. Pero lumihis din siya sa kabilang daan, nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Mga kapatid, 33. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nakita niya ang taong nakahandusay at naawa siya. Nilapitan niya ang lalaki, ang ganda mo ng pagkakasunod-sunod dito na ginawa ng mabuting Samaritano. Inugasan ng alak ang sugat, binuhusan ng langis, at saka binendahan. Pagkatapos, sinakay niya ito sa sinasakyan niyang hayop, at di pa nakontento, dinala niya ito sa isang bahay panuluyan at ang galing inalagaan. Nakaka-inspire talaga, mga kapatid. Kinabukasan, binigyan ng Samaritano ng pera ang may-ari ng bahay panuluyan. Di ko pala tapos. Nagbigay pa ng pera. Mga kapatid, di vlogger ko ha. At sinabi, alagaan mo siya at kukulang pa. Kukulang pa yan sa magagastos mo, papayaran kita. Pagbalik. Grabe, ano? Ang puso meron itong Samaritano nito. Pero kaya ganito, mga kapatid. No? Meron naman. Meron naman. Ano? Ang nagtatanong, unahin natin yung nagtatanong. Kaya sinagot ng Panginoong Hesus. Ano niyo yung mga teacher of the law, mga scholar po sila ng lumang tipan. Wala silang ginawa kundi aralin yung mga batas ni Moses. Kaya tinatawag silang dalubhasa sa pag-aaral ng kautusan. Sila po yung theologians natin sa panahon ngayon, mga kapatid. Dalubhasa din sila, hindi lang sa pag-aaral, kundi sa pagtuturo ng kautusan. Kung kayo mag-search sa Google, ganito po itsura nila. Ang dami nilang parcel, hindi parcel. Nakabilot. Kasi doon, ang libro, hindi siya parang nakapahinda. Kundi naka-rolyo yung mga sulatan po nila. Kung kayo magsisiyas, ganyan po itsura na. Parang mamatay-matay na sila sa pag-aaral. Nahigpit sila sa kautusan po ni Moses, mga kapatid. Ang unang napadaan, yung nagtanong ha, dito na tayo sa kwento, yung unang napadaan, Pariseo. At kung magsisiyas din kayo, ganyan po itsura nila. Ganyan ang kasuotan nila. Banal na banal, mga kapatid. Ano? At kung napanood nyo yung The Passion, sila yung sunod ng sunod sa Panginoong Hesus. Marami sila, grupo sila. Na, ganyan yung kanilang kasuotan. Ayan, no? Isang kami sa The Passion. Sino yung mga Pariseo? Istrikto sa 613 batas ni Moses. Tapos di ba 10 lang ang batas? Ay, dami na dagdag doon, pati yung huwag hihipo, huwag kakain, wala naman sa tenyon, huwag titingin, huwag, ang dami niyan, huwag. Mga batas sa kapag babae may dalaw, mga batas sa ketongin, mga batas sa patay, pag nakahawak ka ng patay, at mga batas din sa pakikisalamuha sa hindi nila kalahi, madudumihan ka. Ganun sila. Umabot tuloy ng 613 na hindi iniutos po ng Diyos yun. Galing na lang po ang iba sa kanila, mga kapatid. Ano ha? Parang tayo lang ngayon.
Dumami din noong panahon na bago pa lang ang born again, dumami yung bawal, pati yung manood ng sine, manood ng makinig sa ng awit ng sanlibutan, wala naman nakasulat na bawal, pati yung naging bawal. Dati nga bawal magmaong ang pastor eh. Hindi nakamaong ang pastor. At mga inabot ko po yung palagi na lang ako nakapolo baro, pinuplat sa nete Miley, palagi lang akong baro. Akala mo lagi kami ililibing at sa kami ininyagan. No? Pero ngayon nakakatawa, para mag-mawin ng pastor ng church, yung mga generation na yun, eh, kailangan sumasabay ka rin. Ngayon, ay huwag naman yung nakamaong ka na nga, eh, sira-sira pa. Huwag ka nakabali ka pa na nakamaong ka na nga, eh, ayusin mo naman. Ganun na lang yung mga pastor ngayon. Pero may mga pastor nakikita ko ha, warang yung ay yung mga pantalo lang, paper sila. Wala. Again, walang bawal na nakasulat sa. Dinagdag din yun. Akala natin, kaya sasabihin ng mga ayokong mag-born again sa inyo, daming bawal eh. Nakikilala tuloy tayo sa dami ng bawal. Hindi ko na maisusukot to kapag nag-born again ako sa inyo. Ganon, nakikilala. Samantalang ang ipinapangaraw natin, malaya na tayo. Malaya na tayo. Malaya na tayo. Eh noon, panahon, may comics pa nga noon eh. Pag nagbasa ka ng comics, ay si Pastor Malapos, lagi nang pinapahilingan yung sa halip na Biblia, liwayway. Liwayway, ano pa naman ba yun? Liwayway. Wala niya tayo, kapit-ganan. Kasi panahon niya, nababanggitin yung disco noon. Ngayon, hindi nyo na alam, yung mga generasyon ngayon, yung disco. Kasi doon na ako ganyan po yan, umabot ng 613, mga kapatid, mahigpit sila sa mga tradisyong Hudyo, tradisyon ng tao, ganyan yung mga Pariseo. Gumaganap sila ng mga seremonya sa templo, nag-a-assist po sila. Hindi sila sakristan, pero parang ganon. Karamihan ng mga Pariseo sa middle class po sila. At sila yung pinakamalaking sekta ng religion sa Israel. Mas marami kaysa sa mga Eskripa, sa Duseyo, pinakamarami Pariseo po, mga kapatid. At sila yung napapansin yung laging pinapatamaan ng Panginoong Hesus. Nakapuputi sa labas, pero mga bulok sa loob. Na parang liging na. Nagtuturo din sila sa mga sinagoga. Bukod kasi sa temple, yung temple na malaki, doon sila may mga sinagoga din. Parang Bible study, maliliit na sinagoga. Maliliit na churches. Tawag doon sinagoga. Nagtuturo din sila. Mga kapatid, yung pangalawang napadaan, ano po siya? Kasi yung unang dumaan. Ano naman itong pangalawang dumaan, napadaan? Levita, mga kapatid. Levita. Ano naman yung Levita, mga kapatid? Lahing pinili para gumanap sa templo. Galing sila kay Levi, anak ni Jacob. Kapatid niya yung 11. Galing siya sa 12 tribes. Yung mga Levita noon, basta lahi nga ni Levi, kapatid, ang sarap ng buhay mo. Hindi ka na magtatrabaho. Huwag ka magtrabaho, tumulong-tulong ka na lang sa templo, sa mga sinagoga. Kasi may pension kayo, kahit wala ka pang 60, may SSS ka na, may GSA, libre ka lahat, pati paggamot, pati paaral ng mga anak mo. Bakit, Pastor? Kasi sila po ang tumatanggap ng ikapo ng buong Israel. Sila ang tumatanggap kasi naglilingkod na sila sa templo. Mga kapatid. Kaya wala, sarap buhay yung mga Levita, mga kapatid. Sa kanila din ang gagaling yung high priest, pinakamataas sa sacerdote. Sa lahi nila kinukuha, mga kapatid. Naghanap ko lang ng picture, yan lang po nakita ko. At sinubukan ko i-AI, nahirapan po si AI. Dineg Levi, ayan po sila. Masisipag din po sila. Ano ang sinasabi natin, mga kapatid? In short, itong mga napadaan na ito, silang lahat mga taong simbahan. Kung ano po? Mga taong simbahan to, itong mga napadaan at nakita yung nakahandusay. Silang lahat
aktibong relihiyoso. No? Levita, Pariseo, Eskriba, kilala sila sa mga gawaing banal. Sila, mga tao simbahan po ito, mga kapatid. Kilalang gagawa ng kabutihan. Kilalang alam ang salitang awa. Ang mga Diyos yan eh. Diba? Inaasahan sila ng mga tao sa kawang gawa. No? Again, balikan natin. Nagkataong dumaan doon sa Pariseo nang makita niya ang taong nakahandusay. Ang una niyang ginawa, nung makita niya yung nakahandusay, mga kapatid, ang una niyang ginawa, ano daw? Lumihis. Pag lumihis ka, sinadya mo ba yun o hindi sinasadya? Yung bagyo, pag lumihis, hindi niya sinasadya. Pero pag ang tao lumihis, sinasadya niya. Tama mo ba ako? Amen? Ano ha? No, lumihis siya. At nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Na? Lumihis. Sinadya. Huwag pansinin. Na? Hindi ko alam kung nasa isip nito. Pero kayo, naglalaro din siguro kung nasa isip nito. Mahirap na makialam dito, baka matamay pa. O kaya ma-score ko lang ako. Ano ha? Pero, mga kapatid, Pariseo ito. No? Na-question pa ko nung dumaan eh. At kung may CCTV, kaya kung uso na noon ang CCTV, kaya magpapiral ito pag pinakita. 1 million views, mga kapatid. Sigurado na to 1 million views. No? Kasi naka-costume ng kabanal-banalan, kung magagaling simbahan. No? May mga, tayo kasi ganyan na lang suot natin eh. Pero may mga simbahan kasi na talagang makikita mo, dami pa nila mga paraphernalia sa akin. Parang ganon. No? May suot na banal. Tapos may nakitang dapat tulungan. Hindi tinulungan, mga kapatid. Lumihis. No? O hindi man lang hinintuan. Lumihis talaga, mga kapatid. No? Nangyayari po ba ito ngayon? Nangyayari, mga kapatid. Kaya kung minsan ako, mapatigil baka may CCTV. Kasi kung minsan talaga wala akong bariya, kung minsan kayo manghihingi. Di ba? Wala, nakahiga yung nanay, nagpapasuso pa. Tapos ngayon hindi ko nabili yan. Mamaya may CCTV. O kaya hindi CCTV. Merong kapatid. Si Pusto. Inabutan yung nanay, nagpapasuso na. Ganun katuloy ngayon, mga kapatid. No? So, napadaan din ang isang Levita at nakita niya ang tao. Ito naman, lumihis din. Nilinaw pa. Hindi lang lumihis. Sa kabila. Ito matindi talaga. Nung makita, kumbaga, tutumpungin niya, dito siya dumaan. Kung mabila pa ng daan, mga kapatid. Kahit one way siguro yun. Ginawa niya two way. Mga kapatid. Sa kabilang daan, at sa kanyang paglalakad, ayun po yan, mga kapatid. Ngunit may isang Samaritano, gusto ko himay-himayin po eh. Ang ganda po nito eh. Pakipansin po. Ngunit may isang Samaritano na mataan, nakita ang nakahandusay. Ito walang palagi, wala man lang pagdadalawang isip. Ang timanong nakita yung nakahandusay, ang sabi ng talata na awa. Awa. Kapalat yung nahahabang eh. Nahabag pa ba kayo? Kung isang sa Facebook, di ko naman kano-ano, di ba yun? Tulad ng mga, kailan yung huling may mga pinagbabaril na naman sa atin. Saan ba yun? Sa Bongga? Makita mo yung picture ng nanay, tatay, ganun sa anak na wala ng buhay. Kami mga overthinker, ang bilis namin sa gano'n. Kuha-kuha agad namin pati pakiramdam ng nanay. Kaya kahit wala ka na, scroll ka na, naiiwan. Isa maghapon pa eh. Yung aksidente, kahapon, umaga kasi yun eh.
So pagbukas ko, si RX-37, ang dami naman makikita unang-una. Si RX-37, nakita ko, tapos tinanong pa, sir, nabangga niyo ba, nagulungan niyo, yung babae na sige, nasa sa laki ng ito. Pagkagal nakakawa, lalo kamot-anak mo. No? Nilabitan niya ang lalaki, pakipansin po nyo, pinugasan ng alam. Yung sugar. Binuhusan ng langis. Binigdahan. Kung may mga first aid kit noon, ganyan sila noon. Tayo kasi ngayon, ang laman ng first aid kit natin ano? Ha? Ano? Teacher? Clinic ka, di ba? Ha? Alcohol. Ala na. Yun lang yata Pero sila ganon, mga kapatid. Binuhusan, binuhusan, binindahan, pagkatapos sinakay niya ito sa galing mo. Meron siyang pang 911. Meron siyang pang 911. No? Yung first aid ginawa doon sa daan. Di ba pinagbabawal na ngayon yung basta-basta ikuha? No? Dahil maraming na-aksidente, basta binuha, tinalaw, namatay tuloy. No? Kaya hinahayaan doon Kasi doon gagawin yung first aid na bago isakay sa ambulansya. At ito, noon pa pala, may wisdom na sa gano'n. Noon pa pala, gano'n na ang dapat. Pagkatapos sinakay niya ito, sinasakay niya, dinala sa bahay, panuluyan, inalagaan ko. Ganun po ito, mga kapatid. No? Ang mabuting Samaritano, papakilala ko sa inyo kung bakit napahiya yung mga tagapakinig ni Jesus dito. Ang mga Samaritano, lahing taga-Samaria, lahing kinamuhian ng mga Hudyo. Magkatabi lang yan. Jerusalem, Samaria. Jericho dito. No? Ayaw na ayaw dumadaan ng mga Hudyo sa Samaria kapag papunta sila sa taas. No? Nagdadaan sila sa Jericho. Merong mga ilang instances sa Bible, mga kapatid. Bakit? Sino ba taga-Samaria? Mga taga-Israel po sila, nahaluan ng ibang lahi. Kumbaga mga kapatid nila sila, nagsipag-asawa ng ibang lahi. Ganun lang sa kanila, kapawal-bawalan nyo sa batas ni Moses. Dapat huwag sila malalahian ng iba. Dapat puro sila. Kaya pagka ganon, pinuputol na ng mga Hudyo yung relasyon nila. Ang tingin na ngayon nila sa mga taga-Samaria, mga marurumi. Mga taong dapat layuan, mga taong dapat iwasan. Mga lahi ang tingin ng mga Hudyo ay marurumi, mga walang Diyos at mga pagano, mga naligaw. Ganoon po para sa kanila yung mga taga-Samaria. No? Napansin nyo si Jesus, hindi tinanggap sa Samaria. Hindi po siya tinanggap sa Samaria. At dyan po nag-aya yung dalawang alagad, Panginoon, gusto niyo ba magpababa tayo ng apoy para tupukin sila? Kaya nireview sila ni Jesus. Hindi nyo alam, ang Espiritu meron kayo. Okay lang. No? Atras tayo. No? Hindi sila pinadaan. Kasi, pangit ang tingin. Kung nire-reject ng mga Hudyo yung Samaria, gumagantin din yung mga taga-Samaria. Ganun din sila. Ayaw din nila sa mga Hudyo. Ayaw lang ba yung may karapatang reject kami? Meron ba isang pangyayari? Sino nakakaalala sa inyo nito? Ano tawag yan? Sa kinausap ni Jesus, babaeng Samaritana. Diyan maraming nagtaka. No? Bakit si Jesus? Wala yung mga alagad naghanap ng pagkain. Pagbalik nila, ang sabi ng talata sa John 4, nagtataka sila bakit kausap ni Jesus yung babae. Bawal Bawal. Pero ang Panginoon, maraming bawal na ginawa. Bawal hawakan yung may ketong Hinawakan niya. Gusto mo gagalingan ko? Gusto ko. Gumaling. No? Saling siya mahawa sa ketong, ang nahawa yung may ketong ng kalinisan. Siya yung luminis. Amen? No? Ganun yan. Kasi alam ni Jesus, yung iba, tradisyon lang Iba wala sa batas ni Moses at sa batas ng Diyos. Dinagdag ng tao.
Pati na ito, pinatunayan na nakikain nga sa mga makasalanan, sa mga tax collector, sa mga, hindi ka malunumihan. No? Yung teaching na yung banal ng makasalanan, mahirap. Sinira na ni Jesus yun. Sinira, nakipagparte kay Mateo, kay Levi, kay Sakeo, nakisalamuha sa kainan. Pinakita niya, hindi nadudumihan. Dapat silang pakitaan ng pagmamahal. No? Tayo tuloy, pag nag-i-invite. Ano, sa inyo? Ay, baka nasa gate pa na ako, masunog na ako. Nai-invite na ako gano'n eh. Diba? Sa gate pa lang din niya, masusunog na ako. Paano nga? Para bang, pinapakita natin yung napakabanal at napakalinis natin at hindi tayo pwede. No, hindi po. Sinira na ng Panginoon. Mga kapatid. Amen? Amen o ba? No? Ayun na, mga kapatid. Ito matindi dyan. Alam niyo istorya ng babae Samaritana? Kung babasahin niyo, at dumaan siya ng Samaria, sapagkat meron siyang kinakailangan gawin. Ano to eh? Kasama sa blueprint ng plano ng Diyos Ama, sinadyang daanan ni Jesus kahit hindi dinadaanan ng mga Hudyo, sapagkat meron siyang target. Target niya, babaeng Samaritana na para sa mga kasama niya madumi. Pero mga kapatid, di ba hindi yung maraming asawa? Madumi talaga. So, tingin naman kasama niya. At ang pinapakisamahan mo ngayon ay hindi, kumbaga andan, hindi ko lang 4 na o 5 na ang naging asawa. At ang pinapakisamahan mo ngayon ay hindi mo asawa. Pero yung babae, hindi pahaton yung ginawa ng Panginoon Jesus. Pinakita lang ng Panginoon, alam ko lahat ito, and yet, eto ako. Amen? Nakuha niyo mo ba? Hindi. Ang dumi-dumi mo, kaya lumayo ka, dadaan ako. Hindi ganun eh. Pinakita ni Jesus, alam ko lahat ang buhay mo, pero eto ako sa iyo. Gusto ng babae umigil. Buhay. Ginamit ng Panginoon yun, ilustrasyon. Kung alam mo lang kung sino kausap mo, tubig ng buhay, hindi ka na makukuha. Amen? At itong babae, maraming asawa, marumi para sa tingin ng mga Hudyo, naging evangelist. Di ba tumakbo ito? Nawin niya yung buong bayan niya. Makinig kayo. Ito na yata ang Mesias. May alam din sila sa pagdating ng Mesias. Naging evangelist yung babae. Mga tinitingnan natin, hindi karapat-dapat gamitin, pag nahuli sila yung magkagagamit. Amen po ba? Amen? Parang mga natin ang Panginoon. Kaya yung mga taga-sama na. Mga kapatid, no? Pero Panginoon Jesus, nakipag-usap. Winin pa ng Panginoon. Ano ang mabuti sa mabuting Samaritano? Ano ba ang mabuti sa kanya? Again, balikan natin, nilapitan yung nakahandusay, hinugasan, binuhusan, binendahan, inalagaan. Kapatid, lahat ng ito, ginawa ni Jesus sa'yo. Siya yung una mong good Samaritan sa buhay. Bakit? Siya yung naghanap sa'yo. Ang totoo ang Panginoon naghanap talaga. Yung mga talinaga na nawawalang barya, nawawalang tupa, nawawalang, tatlo yun eh. The lost coin, the lost sheep, and the lost wife yata o the lost wife. Basta tatlo yun. Pinapakita na Diyos ang naghahanap. Tayo naman, sa ating mga patutuon ng mga nakaraan, nasumpungan ko po ang Diyos noong 19, para bang ang Diyos ang nawawala. Bakit nawawala pa ang Diyos? Nakatagpo po ang Diyos, salamat po at nasumpungan ko siya. Hindi po. Marami talinhaga ang nagsasabi, ang Diyos ang naganap sa atin. Mula langit, mga kapatid, bumaba siya para hanapin yung mga naliligaw. Amen? At lahat ng nawala ay walang nagawa. Ipinagparty pa niya, di ba? Pinagsaya niya, magdiwang tayo. Nasumpungan ko na yung nawawala. Mga kapatid, amen?
No? Tayo yung unang nilapitan, hinanap ng Panginoon. Na parang nakahandog sa itin. Hinugasan. Hinugasan tayo ng kanyang banal na dugo. Hinugasan. Mga kapatid, nung tingnan mo yung mga parallel pa, ano nito, binuhusan ng banal na Espiritu. Binuhusan tayo ng banal. Binendahan, kasi wala, yung tao po, ubad eh. Ubad na, wala nang damit, sugatan. So binalot niya ng benda. Tayo mga kapatid, alam niyo po, dinamitan tayo ng robe of righteousness. Yung damit ng katuwiran. Mga kapatid, tingnan na nga natin. Si Jesus ang unang Good Samaritan sa buhay mo. Hinugasan ng banal na dugo, binuhusan ng banal na Espiritu, binihisan, binendahan ng robe of righteousness, inalagaan. Hanggang ngayon, patuloy kang kinakalinga ni Jesus. Hanggang ngayon, patuloy kang kinakalinga ni Jesus. No? At nagtatanong pa, kung kulang pa, kung nakukulangan ka sa akin. Kung kulang pa, baka naman kulang pa. No? Ang Panginoon ay higit pa sa sapat. No? Okay, tapos na po tayo. Today, kumusta po yung mga kawang gawa sa paligid natin? Nagmaili ako minsan, natulungkot ako. Karamihan sa act of kindness ngayon at generosity ay dahil lang sa monetization. Tama ba ako? Na, ang daming nakapost na gumagawa ng kabutihan pero panghakot ng view at kita. Halimbawa, yung nagbigay ng laptop. Tingnan mo yung ano niya, yung like niya, 300,000. Yung halaga ng laptop, bayad niya. Ganun yung bawi-bawi yung kita pa. Malungkot kong minsan, may mga nagre-reklamong mahihira na nasa karong-karong ay wala silang paalam na pinipidyohan. Kaya nagalit kong minsan, ginagawa niyo kaming content, pinagkakakitaan niyo kami. Kahit isang salap, di niyo kami mabilihan. May mga ganun, may mga nagsisimula ka na. Samantalang sabi ng Panginoon ay, yung ginawa ng kanan, huwag mo nang paalam sa kaliwa. Huwag na. Kasi yung mga Pariseo, ganun sila. Kapag nagbibigay daw siya ng limos, nagpapainip pa sila ng tropa, may ayuda. Magbibigay lang sila ng limos, tumatayo daw sila sa kanto. Kanto kasi maraming tao doon pagkakanto, 200 yun eh. No? Kitang-kita. At pag nagbibigay sila ng limos, yung nga may tropa pa sila, magbibigay lang sila ng limos para lang makita ng tao. Kaya sabi ni Jesus, yung kapurihan na gusto niyo tanggapin sa Diyos Ama, ay natanggap na ninyo. Nakatanggap na kayo ng kapurihan na oras na yun. Nakatanggap na kayo. Wala na natira. Yun na lang yung natanggap ng kapurihan. Amen? May papakita ako sa inyo. Alam niyo ba na yung Good Samaritan is generally nobody before, hindi kilala, and after the good deeds. Hindi siya kilala bago sa gumawa ng mabuti. Matapos ng gawa ng kabutihan, hindi pa rin maalaman kung sino siya. Ano pangalan? Tinawag na lang siya mabuti Samaritan. Pero pangalang Eduardo Puruntong, Ricardo, na nakatira sa ganyan, na merong 500 million followers. Alasan gano'n. He is nobody before and after. Hindi ka kaya ngayon. Pero mga kapatid, ibalik natin sa atin. Because the Good Samaritan natin si Jesus, and the Good Samaritan na si Jesus ay nasa iyo. Ang gusto niya i-express mo siya. Yung Good Samaritan na nasa atin, na nanaan ngayon, gusto niya i-express mo siya.
Kagaya ng mabuting Samaritano na hindi na kailangan ng likes. Na hindi na kailangan ng magagandang comments. Na hindi na kailangan makilala pa mapintanyag pa. Mga kapatid, alam niyo natuklasan ko, mas masaya, mas masarap ang pakiramdam. Pag meron kang nagawa, walang nakakita na yan. Wala kang pinaputok na kwitis o kaya ba yan. Wala kang pinaputok. Basta lang ginawa mo. Dahil dapat gawin, dapat tulungan. Amen? Mga kapatid, 3 months na po natin, binubuno itong abundance in every good work. No? Nagtapos tayo sa mga karakter, si Mephibosheth. Nalala niyo si Mephibosheth? Umapaw siya. Si David sa pagpapala, kaya meron siyang giniles, mga kapatid. Ganon din ito po sa mahalitan. Sino ba napagpala? Sino po may natutuhan? Tumayo po tayong lahat, magpasalamat sa Diyos. Aming Ama, nakakatuwa po. Kaya po pala maraming na-inspire na dahil doon, ipinangalan nila sa kanilang school, sa kanilang ampunan, sa kanilang hospital, itong Good Samaritan, Panginoon. Ginawa nila itong establishmento. Pero Panginoon, yung unang Good Samaritan sa buhay namin ay ikaw. Ikaw, Panginoon, na gumawa sa amin na hinugasan, ginamot ang lahat ng pain namin sa buhay, lahat ng naranasan namin, lahat ng bagay na nakasugat sa amin, pinagaling mo, Panginoon, at patuloy mo kami pinakalinga, Panginoon. At ngayon ay nakatahan ka sa amin, Panginoon. Ikaw mismo, hindi kami establishmento, Panginoon. Kami mismo tinahan mo upang maging extension kami ng iyong kabutihan sa kapwa, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Praise God. Napakabuti ng Diyos. Amen.